ng Lord sa kanila na ang mga anak ng Diyos hindi matitinag kaya't pinaglaban ang gawain ng ating Panginoon. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kahit ano pa yung past mo, pinaka nakakahiya na yan, pinaka nakakalungkot na yan, pinaka defeated position na yan. But when you have God doing the Ebenezer, kaya ka niyang tulungan para baguhin ang buhay mo. Yung dating nakakahiya, yung dating luging-lugi ka na, yung dating puro ka iyak, puro ka na lang sorrow, yung dating walang-wala ka na, halos pinagtatawanan ka na, halos binaliwala ka na kasi bumagsak ka na, kaya ka ulit bigyan ng panibagong meaning ng Panginoon. Thus, God help this far. Huwag po nating isipin that the truth is defective. Remember, God's truth does not fail because men fail under it. We rejoice and exalt our God Most High. We rejoice and exalt our God Most High. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin, ganun din po sa inyong lahat na naka-tune in po ngayon at makikisa po maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Isang kagalakan po na makita ko po kayong lahat muli na talaga masigasig po na maglingkod sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita na mahal natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, salamat at nakarating ka dito. Alam po niyo, napakagandang bagay po na makita po ang mga kapatiran na nakakasunod po sa ating gawain, no? Kaya lang, magpe-pray natin na sana hanggang dito na lang mga pagsubok ni Lord sa ating pag-ibig at katapatan sa Kanya. Kasi yung mga tao nung araw, may hirap ang mga test nila para patunayan lang na talang love nila si Lord. Amen? So ngayon, bago po tayo sumulong, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa John chapter 4, verse 20 to 22, Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Purihin po ang Diyos. Narinig po ba ninyo ang salita ng Diyos? Para sa akin po, ay malinaw na malinaw. Na ang ibig sabihin ng Panginoon ay mapalad kayo sapagkat kilala nyo kung sino ang inyong wino-worship. Dahil ang kausap niya dito yung Samaritan woman na nag-worship sila pero hindi nila kilala kung sino ang Diyos na wino-worship nila. Kaya yun ang sabi ng Panginoon sa kanila. Nag-worship kayo, pero hindi nyo kilala kung sino wino-worship. Ang ibig niya sabihin, tayong lahat ay mapalad sapagkat nagpakilala yung ating pong hinahanap na Diyos sa ating buhay. Sa ating pong pag-worship ngayon sa ating Lord, isipin natin mapalad ako sapagkat kinausap ako ng Lord at nagpakilala ang Lord sa akin. Kaysa naman sa mga tao pa sa paligid natin na hanggang ngayon, hindi pa nagpapakilala ang Diyos sa kanila. Alright, iyuko po natin mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa araw na to. Sa panibagong kalakasan na ipinagkalaw mo po sa amin, na kung saan ang aming mga puso't isipan ay naghangad na kayo po ay pasalamatan, i-worship namin,
Kaya hinihiling namin, Lord, na idako mo, ibuhos mo ang masaganang pagpapala ng Espiritu Santo sa inyong mga anak, na handang-handang kayo po ay pasalamatan at i-worship sa aming mga buhay. Hinihiling namin na kayo pong siya manguna at pagpalain mo rin ang aming beloved pastores na gagamitin mo ngayon para po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Inaasahan po namin na mag-umpisa sa simula hanggang sa wakas, kayo po ang makakasama namin. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Humihingi, naghahanap, kumakatok sa iyo, o dinggin mo, Panginoon. Pagsamo ko sa iyo, pagkat tanging ikaw nakakaalam. Amin ay iyong lalang, pangako mo ay kailangan. Sabi ng Diyos, totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko, hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, magpagkailanman. Naghihintay, umaasam sa katugunan mo, linapin mo kami ngayon. Daing namin sa'yo, pagkat tanging ikaw makakagawa. Mga kamangha-mangha at pagbabago sa aming buhay. Ang sabi ng Diyos, totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko, hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Mapagkailanman di ko nais na mapahamak ka. Hindi ko nais na
Ikaw, Diyos, dakila ka sa lahat. Kami, Panginoon Diyos, ay narito po sa inyong harapan. Patuloy po na nagpapasalamat. 10 linggo kami po, Lord, ay pinrovidean mo, protectionan mo, sinamahan mo, bless mo, tinulungan mo. Sa iba't ibang bahagi, Panginoon, ng aming mga buhay, andun ka. Salamat sa iyo pong pagmamahal sa amin. Salamat, nararamdaman po namin na mahal, na mahal, na mahal mo po kami. Maraming salamat po. At tunay, Lord, nandito kami upang makaniig ka at marinig ang mensahe mo. Lord, kayo na po ang magturo sa amin. Ibinibigay po namin ang aming pag-iisip, diwa, damdamin para lang sa iyo. Sa maikling oras na ito, Panginoon, makita mo, Lord God, na kami iyo, that we belong to you. Thank you, Lord God, and we pray that the voice of the Lord be heard today. Ano man ang message mo, God, itanim mo sa aming mga puso na ito ay may apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ikaw lang ang papurihan, wala nang iba. Ikaw lang ang sasambahin, wala nang iba. Ang salita mo lamang ang mamamayani sa aming kalagitnaan at wala nang iba. Yours is the glory, the kingdom, power, dominion, authority. In the name of Jesus Christ, we say, Amen and Amen. Isa po magandang hapon po sa lahat po ng anak ng Diyos. So to God be the glory. Batiin po muna natin ang ating katabi. Sabihin po natin, Shalom. Alala ko mga kapatid, tinuro po sa SFD, pag sabi pong shalom, it's not only peace, but it's health. It's also prosperity coming your way. It's protection, all-encompassing. Kaya sa kabila naman, sabihin mo sa kanya, shalom. Ako'y natutuwa, sabihin mo, na nakita kita ngayon. Kahit na mainit, it's okay. Basta't kasama po natin ang presence ng Lord. Are we ready? Our text for this afternoon is found in the book of Exodus, chapter 3, verses 7 to 8. Then the Lord said, I've surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and I've heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings, and I've come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land, to a good and broad land, a land flowing with milk and honey. May the Lord bless the reading of His Word. Makakaupo na po tayong lahat. Salamat po sa ating Diyos, our God, omnipotent, omniscient, omnipresent. To the one who sits on the throne, we give Him all the glory. I also would like to thank, because on behalf of our Bishop and Pastor Norma, I am only under an extended authority, acknowledging our Bishop and Pastor Norma this afternoon, all the Board of Elders and the Diaconate, at lahat po na ating mga church leaders, workers, and of course, lahat po na mga to God be the glorious, mabuhay po kayong lahat. May the grace and peace be multiplied always upon you all. My dear brethren, dito po sa ating verse na ito, alam ko po, madalas po natin ito naririnig sa mga preachings and sermons and even in Bible studies. Mapapansin po natin that there are 3 important, absolute, valuable verbs. When I say verbs, action words po siya. Number 1, God sees. Tayo po ay nakikita ng Diyos. God hears. Tayo po ay narinig ng Diyos. And God knows. Alam ng Diyos. Ano po ang pinagdadaanan natin. And there is also one important verb here, ang sabi po, dito is God delivers. So this is an absolute truth that not only God sees and hears and knows, but God delivers. Pansin natin, God says, I've come down to deliver them from this to this. From this bondage, from this injustice, from this crying and torture, from this pangit na sitwasyon nila, from this pain all around their lives, to this.
And God painted a very nice picture. Ang sabi po ng Panginoon, to a good, broad land. Sa Panginoon po nang galing yung sinabing the land flowing with milk and honey. Ang description po ng land of promise ay nanggaling po sa Diyos. So yung imagine mga kapatid, kaya nang gawin ng Diyos na mula rito sa mga bad yesterdays, bad decisions, bad situations po ng buhay natin, dadalhin po tayo ng Lord to a better today, better tomorrow, and better life. God does not leave His children halfway. Minsan, nasubukan nyo na po ba mang-hitch? Tapos sabihin nyo, pwede makisabay? Saan ka ba? Sa ano kasi? Sa Santo Domingo. Kasi hanggang dun lang ako, dito lang ako sa Cubao. Baba na kita sa Cubao. Tapos bababa ka na sa Cubao, anyway, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganun ang Panginoon. When God says that from here, dadalin kita dito, it's gonna be foolproof. Hanggang doon makakarating tayo kasi ganun po ang Diyos natin. Kompleto po siya sa kanyang plano. And He has that very good thing in mind toward everybody. Hindi siya nang bibitin. The promise, kitang-kita natin, already established. The issue was never whether God could or would or should. Kung gagawin ba niyan, dadalhin ba sila ng promise? That wasn't the issue. The issue was whether Israel would agree with what God said or agree with what they saw. Background lang po mga kapatid, in Exodus at Mount Horeb, binigay na po ng Diyos kay Moses sa burning bush ang plano niya. Then, after mga, siguro po between 1 to 2 years, exiting Egypt, mga kapatid, they landed at Kadesh Barnea. And doon po, in Numbers chapter 13 to 14, nagbigay na po ng utos ang Panginoon to spy the land. Tiktikan na itong land of promise. So, Moses, pumili po siya ng 12 spies and gave a command. Okay, sige, 12 spies, suriin niyo yung lugar. Tingnan nyo nga kung ano-ano yung meron doon. Ano bang klase mga tao na nandun? Madami ba? Konti? Malalakas ba sila? Mahihina? Ang lupa ba doon ay mataba? O dry? O tigang? May kampo ba sila doon? O nakatent ba sila? Mapuno ba? Matubig ba? Mag-uwi nga kayo ng halimbawa ng mga prutas nila. Now, when the spies returned, all 12, they saw the same things. But the 10 gave a negative report, and alam natin that the two were Joshua and Caleb, they gave a positive report. Bakit nga po magkaiba? Because the 10 spies, meron na po silang tinatawag po natin na settled reality in mind. Sa isip po nila, mga kapatid, settled na. Ito na yung totoo sa amin. Ano yun? Na talo tayo dito, di natin to kaya. Before pa po lumabas sa bibig nila, lahat ng pag-uusapan natin katapos nito, sa isip po nila, settled na. Sapagkat, what we imagine, what we picture here, they fail our thoughts. Binubuo na yan, humuhugis na po dyan, dito. And it begins to flow out of the mouth. And whatever, mga kapatid, that flows regularly out of the mouth, whatever this mouth continues to declare every day, more often than not, ito na po ang huhugis po ng realidad o ng katotohanan sa ating mga buhay. Because realities are first formed in the minds before they find expression in the physical world. Sa loob po ng kasaysayan, mga kapatid, ang mga terrorists o aggressors tulad po ng mga simpleng bully lang po, mga kapatid, sa eskwelahan, they would often try to win the battle in the mind before fighting in the true battlefield. Madalas marinig po natin sila nagto-trash talk. Kaya nga po in history, si Adolf Hitler, before po niya nilusob ang Austria and Czechoslovakia, before occupying them,
ay nagpaulan po si Adolf Hitler, ang mga Nazis, ng mga tinatawag nating verbal terrorism or verbal threats. Sasabihin nila, we're coming, we're going to bomb this and that, we're going to destroy your world, we're going to tear your women and children apart. And they will make it as picturesque as possible. Yung detalye po mga kapatid, sasabihin na nila yon. Because alam po ni Hitler na kapag nanalo siya sa isipan po ng mga tao ng bansang gusto niyang kubkubin, by painting horrible pictures in the mind, susurrender na po sila. Without even fighting. Ang tawag po dito ay psyche war or psych war. Naririnig natin ito mga kapatid. Sinasay war ako nito Sinasay war, it's psych war. Ito po ang paggamit po ng pananakot o ng maling informasyon o ng intimidation para pahinain po ang loob, ang moral, at pag-iisip po ng kaaway. Para hindi na po aabot dun sa physical na labanan, susuko na. Ito mga pananalita, nagbibigay ng larawan po na hindi po talaga kaaya-aya. Therefore, before the battle even begins, kung ang isang kaaway can make you believe na ikaw ay talo na, ikaw ay powerless, then your ability to win is weakened. Tapos ng labanan. Ito po, very well-known principle in warfare and politics. Napansin niyo po bang US and Iran? Kung paano po sila nagpapalitan ng ganitong mga verbal threats o verbal terrorism. Sinasabi po nila yan. Noong nauna po, ang US ang nagsasabi niyan. Ngayon po, sa panahon ngayon, Iran na po ang nagbibigay po ng mga verbal terrorism. Painting a picture that they are going to fight. However, in Numbers 13, it was not the giants who did the psyche war. Remember po, hindi naman po sila nakita ng mga higante. It was the 10 spies themselves who psyched the whole community into defeat nang hindi pa po sila lumalaban by using the 6 kinds of defeated mentalities. Ano-ano po yun? Number 1, defeated mentality. Defeatism. This is the expectation that failure is inevitable. Hindi na maiiwasan. Talo na. Numbers chapter 13 verse 31. We can't attack those people. They are stronger than we. Ang modern version po nito mga kapatid, imposible na. Hindi na tayo mananalo. Nothing will ever happen. Wala na mangyayari dito sa ginagawa natin. Why even try? And that's what we call defeatism. Number 2, catastrophizing. Verse 32. The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. Can you imagine kung gaano po ka-exaggerated ang pananalita nitong 10 na to? It says here, the land devours those living in it. Ibig sabihin yung lupa, sabi niya, nilalamon yung nakatira doon. Kung nilalamon nga yung nakatira doon, di ibig sabihin wala nang nakatira doon. Di po ba? But look at the hyperbole. Next, all the people are of great size. Yes, the descendants of Anak, sila ay mga higante, pero meron po kasi doong Amalekites, meron po doong Amorites, Canaanites, mga regular size na tao, pero ano pong sinabi nitong 10 spies? Lahat sila doon, higante. So that's what we call catastrophizing. Paano po ba nangyayari ito? For example, may business po tayo. Hindi kasi nagbayad yung client A, B, and C eh. So anyway, sara na lang natin to. Wala nang mangyayari. Samantalang may client ka pa from A to Z. 3 lang ang hindi nagbayad, isasara mo na. Ang tingin natin sa lahat, 10 lang. For example, 10 tomatoes, 2 lang yung bulok doon. Sasabihin natin, bulok na lahat yan. Itapon na natin lahat yan. Damay-damay. Ganun po yung tinatawag natin catastrophizing, mga kapatid. Naggegera po sa US and Iran, mga kapatid. Ang pakiramdam natin, tayo din na nakikipaggera na para na rin tayo mga Iranian na binabomb nila. That's catastrophizing. The mind is picturing the worst possible scenario. Every time gigising po tayo, nagre-rehearse yung isip natin sa worst
possible case. Yung pinakakahindik-hindik na mangyayari, yun ang paulit-ulit na nagre-rehearse sa isip natin. Anong tawag po doon, mga kapatid? Catastrophizing. Number 3 mentality. Grasshopper mentality. Verse 33. We seem like grasshoppers in our own eyes. Para tayong tipaklong. And we look the same to them. We look the same to them. This is so funny. Dahil hindi nga po sila nakita ng mga higante, no? Sila na ang nagbigay ng bansag sa kanila. Hindi naman po yun sinasabi ng higante sa kanila na sila ay isang tipaklong. Pero sila na binansagan na nila yung sarili nila. The grasshopper mentality, ano po ito? When we think of ourselves as small, wala, inferior ako, incapable ako, I am so weak. This is grasshopper. Ikaw na ang magsasabing, eto naman lang ako this is only as far as I can go. You know, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Ganun po ang grasshopper mentality. Wala. This is, hanggang dito lang, estudyante lang ako, no, hindi ako nakapag-aral gano'n, may kapansanan ako, hindi ako actually pang manager, sino lang ba naman ako? Grasshopper mentality. That is an umbrella category of a defeated mentality. Number 4, slave mentality. This is a mindset that remains in bondage even after God has provided freedom. Numbers 14:3. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Ay, balik na lang tayo sa Egypt. Mas okay pa tayo dun Egypt was a place kung saan sila mga kapatid na na-enslave, na maltrato sila, na-oppress sila 400 years, and yet pagkakaharap na po nila itong mabigat na mga bagay na ito, they would still prefer na bumalik doon sa kanilang nakagisnan, yung kanilang nakasanayan mga kapatid, sapagkat mga kapatid, mas madali pong ilabas ang tao sa pagkaalipin kesa ilabas ang pagkaalipin sa isipan ng tao. Naririnig po ba natin ito? Mas okay pa nung hindi ako believer. Actually, mas masaya ako noon. Mas may kaya, mas pinagpapala, mas malaya. Yun. Slave mentality in this context. Number 5, poverty mentality. A poverty mentality, hindi lang po ito dahil kulang lang po siya ng pera or mahirap siya. This is a very difficult mentality. Listen up, mga kapatid. This is a mindset of scarcity and limitation. Despite nakita po nila mga kapatid na nahati po ang Red Sea, grabing milagro, grandioso po yung milagro na yun mga kapatid, but they would constantly be worrying, what shall we drink? They would worry about what to eat, and walang food, walang water, because of this mentality. God kept providing manna, water, but trapped na po sila doon sa scarcity na yon. Ito po ang modern version nun, laging kulang. Ang provision ng Diyos, laging hindi sapat. Pangatlo, kailangan tulungan mo ko kasi ako ay mahirap. Ang pamilya ko mahirap. Nagdurusa kasi kami. Kaya ako dapat laging bibigyan mo. That's poverty mentality. It's actually not the absence of resources alone. It is a belief that God cannot provide enough. Alam niyo mga kapatid, mayroong pagkakataon, wala na tayo doon sa dati natin. Nasa next layer na tayo, and yet hindi pa rin natin makita na kumikilos ang Diyos. Sa totoo, kapag nakakapunta ka na doon sa mga lugar na dati hindi mo napupuntahan, kapag nakakain mo ng mga bagay na dati hindi mo nakakain, kapag nagagawa mo din yung mga bagay na dati hindi mo magawa, ikaw ay inangat na ng Panginoon. Pero pag may poverty mentality, mga kapatid, sasabihin pa rin natin, ako ay nananatili pa rin mahirap. Alam niyo po, pagka ganito tayo po ay nagiging ungrateful sa Lord. Sapagkat hindi natin nakikita na inuunti-unti na tayong dalhin ng Panginoon sa paraiso.
Mga kapatid, kung ito po ang paraiso at nanggaling po tayo dito, hindi po naman to isang magic na mula rito, paggising mo ay nandun ka na from poverty to paradise. It doesn't happen that way. Layering po yan. Mula rito, aangat tayo ng Lord dito, and then we grow and mature in the Lord. Aangat tayo dito, and then we grow hanggang makarating po tayo doon. Now, a poverty mentality, it is because nandun po tayo na nandito sa layer, and then we complain to God. Sabi natin, hindi pa rin ako inaangat ng Lord. Ako isang simpleng dukha pa din, mga kapatid. Ito'y pagpapakita na nawawalan po tayo ng tiwala o lagi ang tingin natin ang provision po ng Diyos ay kulang. And this is the antithesis of Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. That poverty mentality is opposing Psalms 23. Pag nandito tayo, salamat po Lord ha. Gabi, dati po ito lang kinakain ko. Ngayon Lord, nadagdagan. Dati, ito lang damit ko. Ngayon po Lord, nadagdagan. Dati, di ako makaalis sa ganun. Ngayon, nakapunta na ako. Kasi walang poverty mentality. And the Lord keep on pushing you hanggang makarating ka kung asan ka dapat. Remember, ayaw ng Diyos ng poverty mentality. Huli, number 6. Para sa akin po, ito po ang pinakamabigat sa lahat. The victim mentality. The victim mentality blames everything sa mga nangyayari, sa mga sitwasyon. It blames everything sa iba't ibang tao, sa kay ganito, kay ganire. It blames the past. May trauma kasi, may past trauma kasi ako ganito kasi nangyari sa past ko, kaya ganito. It blames bad luck. Malas kasi. Alam nyo, pag may victim mentality, kahit ang puno, sisisihin mo, ito kasi puno nito, nandito to Itong puno, nakaharang ito sa pagpapala ko Kaya papatanggal mo na talaga yung puno para pumasok ang pagpapala, mga kapatid. Victim mentality, victim ka ng puno kasi nga nakaharang siya sa pagpapala mo. Victim mentality, family background, broken family kasi ako Hindi kasi ako pinag-aral Buti po kung ito lang. Ito po pinakamabigat, Numbers 14:3. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword that our wives and children should become victims? Blaming everything on God. Kapag namihasa po tayong lagi sisi sa iba, sa nanay, sa tatay, sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa kaibigan, sa boss, sa company, sa teacher, sa government, sa economy, sa US, sa Iran, sa paso, sa church, puwera sa sarili natin, di natin nakikita ang contribution po natin sa mga nangyayari. Remember mga kapatid, ang Israel may contribution po sila. Kaya hindi sila makadating sa land of promise dahil meron po silang mga sinabi at mga ginawa na hindi nagustuhan ng Diyos. Puwera, hindi nila yung nakikita mga kapatid. That's a victim mentality. God said, I am giving you the children of Israel the land. Numbers 13:1. They said, God is bringing us here to die. Because ano po ang victim mentality? Listen, in this context, victim mentality is an erroneous way of thinking that you are a victim of God's plan instead of a beneficiary. Iniisip natin, yung pagkilos ng Panginoon, tinamaan tayo, kaya tayo ay sumablay. Because what is a victim? A victim is a person who suffers harm because of the actions of another person. So, eto mga Israelita, mga kapatid, kaya po sila may victim mentality, iniisip nila, dinala mo kasi kami dito nananahimik naman kasi kami sa Ehipto. Bakit mo kasi kami, Moses, nilaladala dito? Una, sa leader sila, nagreklamo. Sumunod, iniisip nila, biktima kami, kumbaga, nabudol kami nitong Moses na to Pagkatapos mga kapatid,
sumunod sa Diyos na sila. Iniisip nila, biktima sila ng plano ng Diyos. Lord, ikaw may kagagawan. Kaya nalugi negosyo ko. Bakit di mo kasi sa akin binigay itong kontrata na to samantala mga kapatid, di natin alam na kaya hindi binigay ng Diyos sa atin sapagkat sa likod ng kontrata na yon ay sasablay tayo. Baka makukulong pa tayo. Baka hindi tayo mababayaran. Pero kapag ka merong hindi magandang nangyayari sa atin, a victim mentality ng isang anak ng Diyos, iisipin niya, Lord, kagagawan mo ito. Ikaw may kasalanan. Dahil sa iyo, naging biktima ako ng plano mo. The Israelites Triggered the anger of God. Minsan sasabihin natin, bakit mo kasi Lord hinayaan? Bakit mo hinayaan? Isn't it? Isip natin, ikaw yun Lord. Kasi naman, teaching sa amin ganito Nung ginawa ko, eto nangyari. Kaya nga, among the 6 mentalities, dear brethren, I find, sa akin lang naman po, this victim mentality ang pinaka-dangerous sa lahat. Dahil dito, eto ang nangyari. The 10 spies, they had more than fear problem. Yung mental imagery nila, mga kapatid, automatic defeat because they all have one thing in common. They focus on the size of the problem and not on the size of their God. In Numbers 13, the problem was not about giants. It was about disagreement with what God had already spoken. Numbers 13:1, the Lord said to Moses, verse 2, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. Sinabi na ng Panginoon Ibibigay niya Sinabi na ng Lord may great future ka Sinabi na ng Lord you are a crown of glory You are a royal diadem Ikaw ang apple of the eye. Sinabi na ng Lord dyan So depende kung nag-a-agree po tayo dyan. Verse 23, when they reached the valley of Eshcol, they cut off a branch bearing a single cluster of grapes. Isang tumpok po ng ubas. 2 of them carried it on a pole between them along with some pomegranates and figs. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo po nakita po tayo ng parang yung lechon po, na nilalagay po sa pole, ganon, na may dalawang magkaibang tao, tapos meron po silang pole, tapos nakaganon po yung lechon doon. Alam niyo po, ganon, Ganon yung ginawa nila dito sa single cluster of grapes. Nagpapahiwatig, maliit yung grapes o malaki? Malaki. Bakit po? Kailangan pa po nilang ilagay po ito sa pole. But listen to their speech. They gave Moses this account. Moses, we went into the land to which you sent us. Yeah. It does flow with milk and honey. Okay, ganito po yun. Leader, nagpunta kami doon sa sinasabi mo na land na yun. Oo. Agree. It flows with milk and honey. Tapos binagsak nila kasi ang bigat Ayan ang mga ubas na yan. Yang mga malahiganting ubas na yan. Okay na sana Biglang bawi. Verse 28, but the people who live there are powerful, and the cities are fortified, very well protected. The cities are large. Nakita pa nga namin yung lahi ni Anak doon. Pag sabi pong lahi po ni descendants of Anak, yung mga higante. So we can imagine the same men na nagbuhat po nung mga malahiganting ubas na yon, mga kapatid, sila rin po ang nagbigay ng bad report. Samantalang hindi nila nakita na yung mismong malahiganting ubas na yon ay proof na ng Panginoon na totoo nga na meron land with flowing milk and honey.
Hindi man sila nakapag-uwi ng higante, nakapag-uwi naman sila ng malaking prutas. Distorted po kasi ang kanilang image. Nagsisimula po dito sa isip, humuhugis, lumalabas sa bibig, nagiging salita, kumakalat sa atmosphere, sa environment, kumakalat ang salita. Hindi po ang isip ang kumakalat, ang salita. Ang atmosphere turn to rebellion. At natapos, nauwi po sa kahatulan ng Diyos. Dahil ang bawat pagkatalo, mga kapatid, ay hindi po siya nagsisimula sa talampakan, kundi ito po ay nagsisimula sa isip at kadalasan lumalabas sa bibig. Soon, lahat po ng Israel, mga kapatid, ay nag-complain, nag-murmur, and they grumbled. Sabi nila, if only we had died in the land of Egypt, if only we had died in the wilderness. Dalawang die ito, mga kapatid. Sana kung namatay na lang kami sa Egypt, sana kung namatay na lang kami sa ilang. Let us choose a leader and go back to Egypt. And ito po ang mabigat. God did not judge their fear. God judged their words. Numbers 14:28. God said, as surely as I live, I will do to you the very thing I heard you say. This is one of the scariest and also most exciting verses in Scripture, mga kapatid. Paulit-ulit po sinasabi ng mga Israelita, we will die in the wilderness, o dapat namatay na lang kami, dapat ganito, namatay na lang kami, mga kapatid. Essentially, ang sinagot ng Panginoon, because you have chosen agreement sa fear mo, instead na mag-agree sa promise ko, bumaba po, mga kapatid, ang hatol. Ang sabi ng Panginoon, you will not see the land, your carcasses will fall in the wilderness. Ibig sabihin, mamamatay ka nga dito sa ilang. And the children na sinabi mo na biktima ko ha, sila ang makakapasok sa land of promise. At kayo na nagrebelde sa akin, ito na po ang kahatulan, bukod pa po sa mamamatay. Numbers 14:34, according to the number of days that you spied out the land, 40 days, 40 years kayo dito, paikot-ikot. Mararamdaman ninyo ang rejection ko. Bakit? Dahil naririnig ng Diyos kung ano yung sinasabi nila. And alam nyo ba, mga kapatid, it was not the giants or the walls that kept them from the land of promise. It was their words. Their words. So isipin natin, meron pong pangarap ang Panginoon sa atin, plano ang Panginoon sa atin. How is this word agreeing with that plan? Tingnan po natin, mga kapatid, sandali, daanan natin si Joshua and Caleb. Sila po yung dalawang nakapasok sa promised land, and they spoke a different language. While everybody else ay nagmamagnify na po ng giants, si Joshua and Caleb magnified God, Numbers 14:7-9, and they spoke to all the congregation, the land we passed through to spy out, sabi po ng dalawa, is an exceedingly good land. Ang ibig sabihin, mga kapatid, nag-a-agree po sila sa sinabi ng Exodus chapter 3, nung sinabi po ng Panginoon, I will bring you to a good and broad land. Inulit po ni Joshua and Caleb, it is an exceedingly good land. Nagkaroon po ng verbal agreement, yung sinasabi po ng Diyos sa Exodus 3, pagdating po dito kay Joshua and Caleb, yes, it is a good land. Nag-a-agree sila. Yan po munang number 1. Now, and then verse 8, it says, if the Lord will delight in us, dadali niya tayo dito sa land na to that flows with milk and honey, pero wag lang kayong magrebelde. Wag lang yung katakutan ng mga tao. They are our bread. They are our bread. Ang sabi ng dalawa, ganon po nila katinayuan kung ano ang sinabi ng ating Panginoon. They agreed with what God said. Now this is the language of
heaven. Ano po ang language of heaven? What God says. Sila, same circumstances, the 12 spies, pero magkaiba ng agreement. All the spies spoke from what they saw, pero magkaiba ng angulo. Sabi nung 10, we are grasshoppers because they focus on the giants. Sabi nung 2, they are our bread because they focus on the grapes. So, between grapes or giants, ano ang pipiliin mo, kapatid? Grapes or giants? Which is which? Ano ang pipiliin? Hindi ng mata mo, kundi ng bibig mo. Who says grapes? Hindi nyo ba kayang ilakas? So sabi mo, Amen? Yes. Pag sinabi natin giant, yes, giant. Pero giant, grapes. It's not about yung nakikita mo. It's about yung agreement ng bibig mo. Kung ano ang sinasabi ng bibig mo, nire-reveal niya kung saan ka nag-a-agree. Kasi meron po tayong tinatawag na warfare of the mouth. Biblically speaking, mapapansin po natin, the mouth is not merely ay pag ginagamit sa communication. This is a governmental gate. Words, they release agreement. Saan ka ba nag-a-agree? Heaven ba or hell? Words, they establish alignment. Kanino ka nag-a-align? Victory ba or defeat? Words establish alignment. Kanino ka nag-a-align, nag-a-agree? Life ba or death? Words reveal kung kaninong kingdom po tayo yumuyuko. God's kingdom ba or Satan's kingdom or words kingdom? Words, words, words is a weapon of warfare. That's why sabi nga po ng Proverbs, alam na alam natin to. Death and life are in the power of the tongue. And the idea of Hebrew, when you say power, is authority, dominion, and force. Ang mouth po natin, they are designed by God to release spiritual agreement with what God said into the atmosphere. That is why sa creation po, it began with speech and God said. Ulitin ko. Our mouth is designed to release spiritual agreement with what God said into the atmosphere. You will have to release spiritual agreement because the kingdom of God is voice activated. Lazarus, come forth. May no fruit be ever come from you again. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Sabi nga ni Jesus Christ, if you have faith and you do not doubt, sabihin mo sa bundok na ito, go, throw yourself into the sea, and it will be done. Ayaw pa rin. Go, throw yourself, you mountain, into the sea, and it will be done. Ayaw pa rin. Paulit-ulit mong sabihin because that is agreeing with what Jesus said, and it will be done for you. The kingdom of God is voice activated. Hindi siya mini-mental telepathy. Titignan mong gano'n yung bundok mo, tapos feeling mo nagtatelekinesis ka, hindi po siya gano'n. Kailangan naririnig siya ng tainga mo. Kailangan naririnig siya ng atmosphere mo. Kailangan naririnig siya una ng Diyos. Pangalawa, ng kaaway ng Diyos. Marinig ng kaaway ng Diyos kung ano ang gagawin ng Diyos para sa iyo. Kailangan naririnig siya. Heaven moves through our faith in God sa pamamagitan po ng pinapakawalan nating mga pananalita. Yung verbal announcements natin. Kaya nga yung 6 defeated mentalities na yung mga kapatid, simpleng-simple lang. Pero dahil doon, matutusin, salita lang yun ah. Salita lang yun. Dahil doon, di nila nakuha. Dahil doon, bumaba pang hatol. Dahil doon, mga kapatid, nandito
andito tayo. Magde-declare tayo etong Sunday. Sasabihin natin, well, the plan of the Lord is for me to have a future and hope. Well, I am Hephzibah. The Lord delights in me. Well, I'm Sheba. My life drips in abundance. Biglang may higante. Mga kapatid, sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na eh. Hindi talaga. Wala na. Hindi na mangyayari to. Slide ka. All things work together for good, for no eye has seen, no ear has heard what God has in store for those who love Him. Wow! Tapos, ang lakas na naman ng bagyo. Yung higante, naririnig mo na naman ang boses niya. Naku, grasshopper na naman ako. Pambihira ka, Lord, ba't mo ba ako nilagay dito kasi? Nasasayang ang pagpunta natin, ang pag-declare natin, kasi every time na may lalabas sa bibig natin, that negates kung ano sinabi ng Diyos. Mga kapatid, tandaan nyo lang to, umaatras tayo. At palayo na tayo ng palayo doon sa land flowing with milk and honey. Pag sinabi ng Diyos, iaangat ka, iaangat ka. Pag sinabi ng Diyos na papagalingin ka, papagalingin ka. Pag sinabi ng Diyos na bubuin ka, bubuin ka. Pag sinabi ng Diyos na i-deliver ka, i-deliver ka. Tapos na yun sa isip mo. Settled reality, dapat yun. Nagka-problema ka, Lord, andito ka. Lord, I am so sorry. Saka po lang dito, I'm so sorry, Panginoon. Ito. I repent. Katulad ng last week natin, I repent. Nag-miss pa na ako, mga kapatid. Lord, deliver me, oh God. Grant me victory again. Because, Father, you are my Ebenezer. Help me. Pero huwag ka mo sa, Lord, walang kwenta na ako. Ito na ako. Ganito na ako. Atras. Anything na binaliktad mo sa salita ng Diyos, makakalaban mo. Antithesis yan. Satan will not stop attacking the believer's mouth. Hindi siya titigil. Actually, ang punteriya niya, bibig natin eh. Nag-iintay siya. Anong sasabihin natin? Alam niyo po bakit? Dahil, listen, once na may pinakawalan ka dito, yun po yung nagiging license niya para kumilos laban sa atin. Minsan nararamdaman mo na nade-desperate ka na eh. Babaliktarin mo talaga, sasabihin mo pa rin yung Word of God compliant. Sasabihin mo pa rin kung ano sinabi ng Diyos. Kahit na iba na yung nararamdaman mo ha, iba na nga yung nakikita mo eh. Iba na yung nasa harapan mo, higante na nga yung nasa, higante, pero higanting ubas ang nakikita ko. Babaliktarin mo talaga. Napakahalaga, mga kapatid. Tingnan natin to. In Genesis chapter 1, verse 3, una natin narinig, nagsalita ang Diyos. And God said, tama po ba? Pagdating po sa Genesis chapter 3, verse 1, ano sabi ni Satanas? Did God really say? May napapansin po ba kayo? 1, 3, pagdating kay Satanas, ano po? 3, 1. Dito pa lang. Kapag ka ang naririnig mo sa ibang tao o kahit sa sarili mo, kabaliktaran ng sinasabi ng salita ng Diyos, Genesis 3:1 yan, hindi yan Genesis 1:3. And God said, Satan would always be reversing, opposing. Wala akong pakialam kung naggegera dito. Wala akong pakialam kay mataas ang langis, mataas ang ganitong bundok. Kung may higante dito, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. I am a victor in Christ. I am more than conqueror. Wala akong pakialam sa sinasabi ng mga news na to, totoo man o hindi. Ang iniintindi ko lang kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang sinasabi ng Diyos ko. Pagkapagod tayo, physically, emotionally,
Ang isang anak ng Diyos, nagsasalita tayo ng hindi pang anak ng Diyos. Nagsasalita tayo ng mga walang kawawaan. Once nagsalita na tayo mga kapatid, wala na. Gera na to. Ito na ang mangyayari dyan. Narinig ng kaaway ng Diyos. Kukuha na siya. Maglalagyan na siya ng stronghold niya. Wala na to. Matapos ito, mamamatay na to. Kukuha ulit siya ng bloke niya. Unti-unti. Nagkakaroon siya ng kapangyarihan para bumuo sa buhay natin ng isang atmosphere, isang environment na talunan. Kaya ang tawag po doon, stronghold. Pag sinabi pong stronghold, nandun na tayo within Satan's stronghold, di na tayo makalis. Bakit? Nabuo na. Nabuo. Nino? Ni Satanas eh. Sasabihin na naman natin, biktima ako ni Satanas. Hindi! Biktima tayo ng mga pananalita natin, ng mga nilalabas natin, ng mga sinasabi ng Bible, empty words, idle words, useless words, careless words. Bakit useless? Wala namang pakinabang sa future mo yan. Walang pakinabang sa paglago mo yan. Pero sinasabi pa rin natin, so useless words. So, biktima tayo nino, hindi ng Diyos, hindi ni Satanas. Nagkaroon lang siya ng lisensya. Biktima tayo ng sarili nating pananalita. Verbal agreements or disagreements. Pagka verbal disagreements, kinakalaban po niya ang God's plan, ang God's purpose, ang God's nature, ang God's leadership. Every time, sa sobrang pagod mo, sobrang frustration, mga kapatid, sasabihin natin, wala nang pagbabago to. Satan will capture it. That's it. Pansit. Tapos ka sa akin. Kunin mo na. Bablakehan ka na. Mag-iingat tayo sa sinasabi natin. Every idle word, Matthew 12:36 says, I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word they have spoken. 37, for by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. By our words we will be blessed, and by our words we will also be forsaken. Sabi mo, hindi naman kumikilos ang Diyos sa akin eh. Anong sasabihin ng Diyos? I will do to you the very thing I heard you say. Sinasabi mo, hindi ako kumikilos? O said then, pues, hindi nga ako kikilos. Because as surely as I live, ito pinaka nakakatakot sa Diyos natin. I'll do to you what I heard you say. Eh kung laging sinasabi mo, God is good. Tapos medyo pagtingin mo, negative na, nalugi na. O Panginoon naman, di mo naman ako tinutulungan eh. Tandaan niyo yun. Tandaan niyo yun. Pag sinabi na natin, Lord naman, di mo naman ako tinutulungan eh. Lahat na nga, ginawa ko nga eh. Lahat, naglingkod na nga ako, nagganito na nga ako, tumambling na nga ako, mga kapatid. Hindi ba? Victim mentality na yan. Stop it. Lord, sorry, careless, useless words. Cancel in Jesus. Lord, alam ko, liit na bagay lang to. Was a time, nagpe-pray ako mga kapatid, sabi ko sa Panginoon, Lord, maliit na bagay lang to eh. Alam mo po Lord, kung ang mundo po ninyo, itong bahay ko, yung mundo mo, itong bahay ko, eh kasi po mga kapatid, nung time na yun, nakasalampak po akong ganun eh. Tapos may mating po ako. Yung mating ko po, may maliit na dumi. Yung maliit na dumi na galing po sa, kasi po may print yun eh. Yung print natanggal na. So yung print na hiwalay na maliit, halos di mo na makita. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ang mundo mo ay ganito, kasi laki ng bahay ko, alam niyo po ba, Panginoon, yung problema ko, ganito lang po kinuha ko. Ganito lang po siya kaliit, kaya alam kong kaya mo. I refuse. Sabihan ng Panginoon, di mo naman ako tinutulungan eh. Dahil ayokong mangyari po yung gagawin ko sa'yo. Kung ang narinig ko, ano yung narinig ko sa bibig mo, gagawin ko sa'yo. Kaya itong bibig, babantayan natin. Hindi lang ang Diyos, pati kaaway ng Diyos, kaya niyang gumawa laban sa atin sa kakasabi natin.
mga kapatid. Sa pangwakas, Joshua and Caleb, they did not fear the giants in the book of Numbers. Kaya pagdating po sa book of Joshua, they killed most of them, and the others, they drove away from the land of promise. Nagtakbuhan ang mga higante kay Joshua and Caleb. Joshua 11:22 says, although most of the giants were killed, meron po mga remnants of Anakites na nag-survive in Gaza, in Gath, and Ashdod. Listen, sabi pa ng scholars, potentially, mga kapatid, since Goliath was from Gath, so, pwedeng ang ancestors po talaga ni Goliath ay yung mga nakita po nung 12 spies. Pero tignan din natin ang warfare ni David. Alam niyo po ba? Kay David, hindi lang po weapon meron siya. The mouth of David is an arsenal. Arsenal. Alam niyo po kung anong arsenal? Imbakan ng mga armas. Yun po ang bibig ni David. Basahin po natin 1 Samuel 17:45-47. Look kung anong klaseng imbakan ng armas meron si David. David said to the Philistine, Goliath, you come against me with sword and spear. Okay, walang problema, may javelin ka pa. But I come against you, number one in the arsenal, in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Number two, mga kapatid, this day, ang sabi po ni David, this day, not later, right now, not tomorrow, the Lord will deliver you into my hands. Second, na nasa arsenal. Third, I will strike you down and cut off your head. Hindi pa po nangyayari. Sinasabi na niya kung ano ang gagawin niya. I'll strike you down. Pag bumagsak ka na, puputulin ko ang ulo mo this very day. Third and fourth, I will give the carcasses of the Philistine army, yung mga dead bodies nila, papakain ko yan sa mga, lahat ng mga wild animals. That's fourth. Anong tawag dito? Verbal terrorism ang ginawa ni David, mga kapatid. Nagpe-paint na siya ng horrible pictures sa isipan ng mga Philistines. Number 5, the whole world will know that there is a God in Israel. Ang arsenal po ni David, mga kapatid, punong-puno ng Diyos. Number 6, all those gathered here, lahat na nandirito, malalaman nila, it is not by sword or spear that the Lord saves. It is not by our savings account, by our connection, anything that we trust. For the battle is the Lord's. The battle is the Lord's. Ang kanyang arsenal, alam niya na ang labanan niya ay sa Diyos. Dito niya tinapos, at ikaw, Goliath, God will give you to our hands. Arsenal. Imbakan ng armas. Ang weapon of warfare ni David, hindi lang siya isang beses nagsasalita. Sinunod-sunod niya. David spoke victory. Bago niya nakita ang victory, sinabi muna niya ang gagawin ng Diyos. And so go back to our family. Sabihin natin, ikaw anak, makakatapos ka ng pag-aaral mo, magiging maganda ang trabaho mo. Ikaw anak, gusto mo magkaroon ka ng negosyo, magkakaroon ka ng marangal, magandang negosyo, makakatulong ka sa pamilya, sa bansa, sa iglesia. Ikaw, aking asawa, ito ang mangyayari sa iyo. Ikaw, negosyo ka, ito ang mangyayari sa iyo. In the name of the Almighty God, our King of Kings, and this is gonna be what's happening for you because your mouth is an arsenal. Paulanan mo, pakakawalan mo ang atmosphere mo ng salita ng Diyos. Gentle shall come to the brightness of my rising. I am a tree of righteousness, a planting of the Lord. Instead of bronze, I will receive gold. Instead of shame, I will receive
double honor. In my life, I will possess double. I will be the sought out one. I am a city not forsaken. Hephzibah, the Lord delights in me. Ephesians chapter 3 verse 20, last verse. Very favorite. Now to him who is able to do. God is able to do. God being able is not an issue. It's not an issue. To do what? To do chipi-chipiti? No. Exceedingly. Abundantly. Tatlong adjectives to mga kapatid. Exceeding, abundant, above, all that we, pakibasa po, as is speech. Above all that we think. Two faculties. The faculty of thoughts and the faculty of speech. Kailangan niyang mag-agree with what God said at pakawalan mo siya sa atmosphere mo. Sa loob ng pamilya, sa loob ng negosyo, maybe sa relasyon, sa mga empleyado, o kung saan pa, sa church maybe, sa ministry mo, kung nag-aaral ka, sa eskwelahan mo, above all that I ask in my speech, above all that I think, ano man ang iniisip ko, magtatandem yan, at lahat ng yan, ilalabas ko sa bibig ko, at pag nag-agree yan sa sinasabi ng Diyos, maganda pa, bubuksan mo ang Bible mo, Panginoon, papangyarihin mo po sa akin to. Yung tinatawag na Word of God compliant ang prayer mo. Hindi ka kayang pahindihan ng Diyos, kapatid. Gawin mong Word of God compliant ang prayer mo. Hanapin mo doon kung ano sinasabi ng Diyos sa'yo. At kahit kailan, huwag mong papaliktarin dahil pag binaliktad mo yan, hindi mo makakasunduan Diyos. Aatras ka, at matatagalan ka. At ang susunod, sisisihin mo na naman ng Diyos. Pag sinisi mo ang Diyos, paatras ka ng hanggang malaglag ka na. Kaya wag! Today, mountain, throw yourself into the sea. Goliath, in the name of the Lord, I don't have my sword, my spear, because the Lord will not save with those things. In the name of the Lord, Goliath, I will strike you down, cut off your head. The enemy that you see now, you will not see anymore. Nakikita mo pa ulit, sabihin mo ulit. Nakikita mo pa ulit, sabihin mo ulit. Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing, and now God moves by Him hearing and hearing and hearing and hearing and hearing you. Sasabihin ng Diyos, sabi ng anak ko, ako daw ang helper niya eh. Sabi ng anak ko, ako daw deliverer niya eh. Sabi ng anak ko, ako daw ang healer niya eh. Sabi ng anak ko, ako daw ang ilaw niya eh. Sabi ng anak ko, ako daw ang daan niya eh. Sabi ng anak ko, dahil daw sa akin mangyayari to eh. Eh naririnig palagi ng Diyos. So ang gagawin ng Diyos, as surely as I live, I will do to you the very words that I hear you say. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa bahagya pong pagyuko ng ating mga ulo, create your mental picture of what you want your life to be. Family first. Family. Kikita ko buo kami. Kumakain ng masaya. Nagsa-celebrate kami na napakabuti ng Diyos. Lahat kami naglilingkod. Create in your mind the mental picture. God says, my plan is to give you hope. Eh, nasa ospital eh, hope pa rin. Eh, nasa ICU eh, hope pa rin. My plan is to give you future. Eh, Lord, tinanggal na ako eh. Future pa rin. Eh Lord, hindi na ako yung na-prioritize eh.
nawala yung kontrata sa akin, future pa rin. Future na ang Diyos ang nagbigay. Balik mo ng balik ang isip mo sa business. Nawala yung ganito, nawala yung ganito, hindi nakabayad ng ganito. Future pa rin. The Lord has such good thoughts toward you, toward me. Yun na yun. Huwag yung i-oppose. Come on, brothers. See it in your mind. And now, I will challenge you. Sabihin mo ngayon. Sabihin mo ngayon anong gusto mo mangyari sa pamilya mo. Sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kapulungan ninyo, o kung may business ka, o sa trabaho mo. Sabihin mo yung pangalan ng kung sino yung gusto mo na mapapabuti siya. Hayaan mo marinig ng Diyos anong gusto mo mangyari at sabihin mo, Lord, alam ko, kayang-kaya mo to. Maliit na bagay lang to sa'yo because nothing is too difficult for you. That's word compliant. Huwag mong itago sa isip mo. Ano sabi? I will do to you the very thing I heard. Come on, let God hear you. Huwag kang mahiya sa katabi mo, wala siyang pakialam sa'yo. Talo ka pag hindi narinig ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng i-mental telepathy ang Diyos. Sabihin mo your words should be word compliant. Parinig mo sa Diyos, come on. Oh, Panginoon, iaangat mo ako. Oh, Panginoon, aalisin mo ko sa madilim na buhay na ito. Oh, Panginoon, pagkagalingin mo anak ko, pagagalingin mo ko, pagagalingin mo itong mahal ko sa buhay. Oh, Panginoon, magkakaroon ako ng mga business capital. Panginoon, makukuha ko tong kontrata na to. Oh, Panginoon, makakatayo din ako. Panginoon, mababalik din ako sa paglilingkod sa iyo. Mababalik ako sa trabaho. Oh, Panginoon, magkakaroon ng negosyo ang mga anak ko. Oh, Panginoon, magkakasundo ang aking mga magulang. Oh, Panginoon, lalakas din ako sa spiritual. Sabihin mo, nang sabihin. Above all that we ask, above all that we think, you will see a victory. Weapon may be formed, but it won't prosper. Nakikita ko ang tagumpay. When the darkness falls, it won't prevail. Sasabihin kong paulit-ulit ang God tagumpay. I serve knows only how to triumph. Say, Oh, my God will never fail. come on, sing it again. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Tignan For mo! the battle Ang victory belongs to para you, yan sa'yo! Lord. I'm gonna see a victory. Sabihin mo! I'm gonna see a victory. The battle For the belongs. battle belongs to you, Lord. David spoke the victory before he saw the victory. Keep speaking your victory. Keep speaking your Now in victory. the mighty name of Jesus, every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant. I know how this story ends. I know how this story ends.
Maraming salamat po sa Diyos po lahat ng kapurihan. To God be all the glory. Natawa ko po ating mahal na Bishop. Grapes or giants? Brothers and sisters, sana po, kung nakuha nyo ang message sa araw na ito, titsakin ko sa inyo, lalabas po kayo. Tapos ang problema po natin. And honestly speaking, yan po talaga ang kulang sa atin. Ang faith, sinasabi natin, pero kung ano yung pinananampalataya na natin, hindi natin sinasabi. Dapat kung ano yung gusto mo mangyari, i-declare mo. Yung salita, hindi mo sabihin declare. I-declare mo talaga kung ano gusto mo mangyari talaga. In fact, kahapon nakikinig ako sa isang preacher, yun din ang sinasabi niya, declare. Kulang tayo sa pagde-declare po. Pag dineklara mo, ibig sabihin talagang naniniwala ka. Diba sinabi ng Mark 11:23, if you say to this mountain moves, ikaw ang magsasabi, hindi ang Lord. Ang sabi ng Lord, I will do it for you. Uusog daw, gagawin niya para sa'yo pag sinabi mo. Marami mga preachers hindi naniniwala sa word of faith. Yan daw kay Jesus Christ lang, sa mga apostles na hindi po totoo yun. Sa lahat ng baptized ng Holy Ghost, sa atin ang may authority ang salita po natin. May authority ang word of God sa atin, may authority ang name ng Lord po sa atin. Kasi yung mismong Holy Ghost na nasa iyo, yung mismo ang siya nagde-declare nung ginagamit lang ang bibig po natin. That's why according to your faith, kung ano yung faith mo at yun ang sinisigaw mo, yung dinedeclare mo, yan ang mangyayari po sa atin. As a matter of fact, may doktor na nagsasabi niyan eh. Kasi kung ano yung sinasabi mo, dapat maganda sabihin mo. Doktor ang nagsabi po. Sabi niya, kung yan ang sasabihin mo, yan mangyayari sa'yo. Totoo yun. Kasi basically, tinitignan natin yung giants, hindi yung grapes. Ang grapes, priming nandyan. Nang tumanggap tayo sa Lord, nandyan na yung grapes. Once na yun ang tinignan mo, distracted ka na. Hindi mo makukuha yung grapes pag ganoon po. Kaya doon sa mga duhat ang makukuha mo, hindi grapes. Dahil yun ang tinignan mo eh. Wag natin tignan mo. Pero minsan, pag sinabing grapes, alam natin, mamahalin ng grapes. Tsaka yung grapes na yung kanya malalaki, giants din yung grapes eh. Dalawang giants yan eh. Isang giants na grapes, isang giants na tao. Alin ang pipiliin mo ngayon? Of course, yung grapes na giants ang bibigay po sa atin ng Lord. Kaya doon sa parte nyo sa ngayon, sana paglabas natin dito, hindi kayo nakinig lang. Paglabas dito mga kapatid, deklarado na kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, deklarado na kung anong gusto mong makuha sa atin, Lord. Dapat nakadeclare na po sa atin. Huwag natin sayangin yung preaching. Huwag natin sayangin itong pagkakataong ito. Huwag natin kanina magkaduktong ito eh. Ang topic ni Pastor Lord about the mercy of God. O nasa atin ang mercy ng Lord. Nasa atin ang grace ng Lord. Kasi sa grace ng Lord, sa atin yung grapes. Mercy ng Lord binigay sa atin po. Na despite of the fact na ganito ang panahon, may grapes pa rin po tayo. May blessing pa rin, may miracle po pa rin ang ating Panginoon. Kaya doon tayo sumahid, sa grapes tayo sumahid, sa miracle tayo sumahid po. Nasa atin ang miracle eh. Nasaan? Ayan, sa bibig mo. Napakalapit ang Diyos. Asan ang Diyos? Sa heart. Eto bibig mo. Ayan, magkalapit lang. Kasi madaling sabi, pag nagsasalita ka na galing sa heart, saan galing yun? Eh nasa heart mo ang Lord. Galing sa Lord yung sinasabi mo. Pinasasabi sa'yo ng Lord. Kaya lang natatalo ka dito. Natatalo ka na negative dahil sa nakikita mo. Nakikita mo yung mga giants na nakikita mo. At tulad yung 10 spies na yon. Dalawa lang yan. Imagine, 2 against 10, 10 sila. Puro negative ba sinasabi, pero dalawa lang sila. Pero antibay nung dalawa. Kaya silang dalawa nakarating sa land of promise. Kung gusto nyo makarating sa pupuntahan po ninyo, bago na kayo ng isip, bago na kayo ng salita. Ang salita nyo, puro life ang salita nyo. Nagbibigay buhay ang salita natin. Nagbibigay pag-asa ang salita po natin. Ganoon dapat po tayo. Magmula ngayon, sana declare natin, magmula ngayon, wala lalabas sa bibig mo negatibo. Lalabas sa bibig mo lahat ng hindi positibo, pananampalataya ang lalabas sa bibig mo. And you have to live by faith. Because the Bible says the just shall live by faith. Kaya kailangan alis kayo rito, you have to walk by faith, at saka yung salita mo puro faith, kilos mo puro faith, isip mo ang faith, ang heart mo puro faith, ano pang imposible sa'yo pag gano'n? Lahat mangyayari po pag puro faith ang ginamit po natin. Faith po yung pinag-uusapan natin ngayon. Yung faith na in action in the sense, ang ginagamit mo, yung bibig mo talaga. Kasi huwag mahintay magsalita ang Lord para sa'yo. Wala na po, tapos na yung Exodus po. Noon nagsasalita ang Lord, sinasabi kay, yung pangayan, Timo, sasalita ang Lord, sasabihin kay Moses, si Moses pa rin magsasalita eh. Hindi pa rin direkta nagsasalita ang Lord doon sa mga Israelites eh. Kanya ngayon, nagsasalita ngayon ang preacher, sinasabi sa atin, kayo na mismo ngayon na
magsasabi. Kung ano yung sinabi ng Lord, ulitin mo lang eh. Kung ano yung sinabi ng Lord, paniniwalaan mo lang. Paniwalaan mo lang, tayuan mo lang, lalabas ka rito, masaya ka, lalabas ka rito, matatag ka, lalabas ka rito, malakas ka. Sigurado yun, paniwalaan mo lang. Alam ko marami sa atin dito, pumunta ka rito, lulugo-lugo ka. Pumunta ka, mahina ka. Pumunta ka, halos wala kang pag-asa. Why? Ikaw, sarili mo dahilan. Ang tanong bakit? Yung salita mo, yung utak mo, yung isip mo, lahat puro negatibo. Hindi ko sinasabi to dahil ganun na ako. Hindi ko ma-perfect. Minsan ganun din ako, negative, pumapasok sa akin. Pag pumasok na negative ko, wala na. Talaga matamlay ka na, tsaka kung saan ka nakatingin, nakatanaw sa malayo, wala naman tinatanaw. Ganun ang mangyayari sa atin po. Why? Discourage ka na eh, dahil dito nanggaling. Nanggaling dito, ngayon sinasabi mo ngayon. Yung mga sinasabi mo, yun na ngayon, lumilitaw. Alam ko marami kayo nakikinig kayo sa iba. Huwag kayo maniwala ron, hindi totoo yung word of faith. Totoo po ang word of faith. Talaga yung pananampalataya. Sabihin mo daw, sabi ng Lord. Pag sinabi mo sa bundok na ito, sabihin mo. So ikaw magsabi. Ikaw magsabi mismo sa bundok mo, sa problema mo, ikaw magsabi lumayo, ikaw magsabi gumaling ka, ikaw magsabi na i-bless ka na Lord, ikaw magsabi alisin na hadlang sa lahat ng mga blessing mo, ikaw ang magsabi. With authority, magsabi ka. Daig pa natin demonyo eh. Ang demonyo humihingi lang ng permiso sa Lord para gamitin yung kanyang authority. Sa atin may authority na tayo, anytime pwede mong gamitin in Jesus' name, pwede mong gamitin po. Nasa atin, dahil nasa atin ang Holy Ghost. Naunawaan nyo ba? Nakita mo si Satanas humingi lang ng permiso kay Job, kanya na gano'n si Job. Kung di pinayagan ng Lord yun, di mangyayari eh. Kaya nga sinabi niya sa Lamentation 3:37, kung di niya pinahintulot, hindi magaganap. Hindi talaga. Ngayon sa atin, binigay yung authority sa atin ng Lord. Ang authority mga kapatid, na gamitin ang pangalan niya. Binigay sa atin. Authority ng Word of God, nasa atin din. Authority dahil sa power ng Holy Spirit, nasa atin din po. Lahat ng authorities, nasa atin na. Ano pa ang kulang? Yung bunganga mo tsaka utak mo ang kulang. Dahil lumalabas sa bibig natin, arsenal din. Arsenal na bulok na kamatis, bulok na sibuyas, bulok na, lahat puro bulok yung lumalabas sa bibig po natin. Ano nakukuha mo? De bulok din nakukuha mo. Nakita mo kanina maganda yun, yung lumalabas po, arsenal. Sa atin hindi sure, missile, palabasin mo sa bibig mo. Talaga matitindi, palabasin mo sa, alam mo, ano ang missile natin? Pinaka-missile natin, ano? Nuclear weapon natin, ano? In the name of Jesus Christ. Pag sinabing Jesus, in the name above every name, yan na po pinakamataas sa lahat. Daig niya ng missiles. Hindi ba alam in Jesus na kayang pigilan niya pag pinahintulot ng Lord? Kayang pigilan yan. Nakita ba, di ba pinatotoo ni isang pastor sa atin? Patungo sa kanila, nasa Saudi sila, patungo sa kanila yung missile. Nag-in Jesus name sila, lumihes. Why? Ganun katindi arsenal natin. Ganun katindi ang arsenal natin. Matapos lumalabas sa bibig mo, parang walang power, wala kang arsenal, yun ang lumilitaw sa atin ngayon. Hindi ganun po. Mas matindi arsenal natin kesa sa US, kesa sa China. Mas matindi ang nasa atin. Yan na po, the name above every name na po ang nasa atin po. Subok po talaga pag naniwala ka. Dahil, di ba pinatotoo ko sa inyo noon? Yung gout, gustong pumasok sa akin sa tuhod ko, sumakit na talaga, sakit. Nung gabi, pinag-pray ko, Lord, ayoko nito, ayoko nito, ayoko nito. Kinabukasan, nawala, nakalakad ako. In Jesus' name. Ginamit ko in Jesus' name. Ganun katindi, ganun ka-powerful. Basta paniwalaan mo lang, tsaka yun, ang importante dyan, declaration. Declare mo anong gusto mo mangyari. Sabihin mo anong gusto mo mangyari. With faith and by faith, mo sasabihin. With faith and by faith, sasabihin po natin. O kaya sa oras ito, sino man may sakit sa inyo, huwag kang pumayag, labas ka rito, nasa iyo pa. Huwag kang pumayag. Ngayon pa lang isipin mo, Lord, alam ko, Lord, pinagaling mo ako in Jesus' name, in Jesus' name, Jesus' name. Utusan mo! Kausapin mo! Ako pati kidney ko, kinakausap ko eh. Kausapin mo. Pati demonyo, kausapin mo, hindi mo nakita, kausapin mo. Ay, baga, minsan nararamdaman ko na dyan, o demonyo ka, dyan ka na naman, malasig nga dyan, may ginagawa ako. Ginaganon ko, pero hindi ko nakikita. Nararamdaman ko eh. Kaya dapat yun, yung power ng word, tsaka yung authority, dapat nasa atin. Dahil nasa atin talaga pinaka-powerful na weapon, nasa atin po. In Jesus' name, yan po yun. So magmula sa araw na ito, alam na po gagawin natin. Ano pipiliin natin? Grapes. Grapes! Yun. Kasi dyan pala papakita nyo ng faith sa Lord eh. Ano pipiliin natin? Yan. Maging bold po tayo. Maging bold kayo. Kanina maganda sinabi ni Pastor Luis, dalawa nakikinig sa atin. Demonyo nakikinig sa sinasabi mo. Ang Diyos nakikinig sa sinasabi mo. Malinaw sinabi ng Lord kanina. Binigay niya yung verse kanina. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang gagawin ko sa inyo.
Kaya ginawa niya lahat doon sa mga Israelita po. Kaya naghihirap sila eh. Ba't sila naghihirap? Dahil sa Diyos? Hindi. Yung bunganga mo, nagpahirap sa'yo. Sinabi ng Book of Matthew, you will be judged by your own words. Kung ano yung sinasabi mo, i-judge ka ng ating Lord. Kaya kailangan nyo yung ingat ang salita. Huwag kayo basta salita ng salita. Kung salita mo walang kawawaan, yung salita mo, nangihina ako, wala ng pag-asa, ano mangyayari sa akin, baka ganun, mangyayari sa anak ko, huwag na kayo magsalita. Tumahimik ka na lang. Mas maganda pa, tumahimik ka na lang. Kung hindi rin lang maganda, sasabihin mo, tumahimik ka na lang. Dahil lahat na sasabihin mo hindi maganda, laban sa iyo yan. Lahat na sasabihin mo hindi maganda, para sa iyo yan. Kaya isang araw magugulat ka, nakukuha mo yung mga sinasabi mo, nangyayari na sa iyo. Why? I will do it for you. According to what I have heard from you. Kung ninarinig ko sa iyo, gagawin ko sa iyo. Yan ang sabi ng ating Diyos po. Eh kung sinabi mo, Lord, alam ko, magaling na ako, Lord. Alam ko, gagaling ako, Lord. Alam ko, i-bless mo ako, Lord. Alam ko, Panginoon, nasa protection mo, Lord. Alam ko, hindi mani mga anak ko, Lord. Alam ko, pamilya ko nasa kami. Eh pag yan narinig sa'yo, ang ganda ng buhay mo. Wala at magsabi, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Sa mga bisita, meron lang po ako sasabihin sa inyo, mga bisita. Sabi ng Bible, isang sinner ang lumapit sa Lord ay nakakatuwaan sa langit po. At sinabi rin ng Lord, what shall it profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? So ang halaga po niya sa kaluluwa ay katumbas na mahigit pa sa kayamanan ng mundo. Ating brother, lumapit siya ngayon. Kung matatandaan mo, may sinabi si Pastor Les kanina sa Exodus chapter 3. Ang sabi niya, sabi ng Diyos, nakikita ko ang nangyayari sa aking mga anak. Alam ko ang nangyayari sa aking mga anak. Naririnig ko ang nangyayari sa kanila. Ganun din sa iyo, brother. Nakikita ng Lord ang nangyayari sa iyo. Naririnig ng Lord ang nangyayari sa iyo. At nakikita ng Lord ang nangyayari sa inyong dalawa. Nakikita ng Lord. At yan na dahilan kayo, dinala kayo ng Lord dito para sa ganun tapusin lahat yung paghihirap na inyong kalooban o ano man yung dinadala nyo sa buhay. Gustong tapusin ng Panginoon. At bigyan kayo ng kapahingahan sa puso at sa kaluluwa. Pero sa parte nga, hindi nyo magagawa pag hindi kayo una naniwala po sa magandang balita. May magandang balita ako sa inyong dalawa. At ang magandang balita, namatay si Jesucristo alang-alang sa ating kasalanan. Sa ating lahat, kasalanan natin. Tayo nagkasala, pero siya ang tumanggap ng parusa. Para wag na tayong maparusahan pa. Ganun kabait ang Diyos. Ganun tayong kamahal ng ating Panginoon. Kanya niya ginawa yan sa cross of Calvary. Kaya mapalad kayo sapagkat dinala kayo ng Lord sa lugar na ito. Para sa ganoon, maibsan kayo sa inyong kabigatan. Mawalan kayo, hindi mamawalan, pero magaanan kayo sa inyong dinadala sa buhay at masolve ng Lord ang inyong problema. Pero yun ang una po na dapat yung paniwalaan. Namatay siya, alang-alang sa ating kasalanan, inilibing siya, pagkatapos nabuhay siya magmuli. Paniwalaan natin hindi lang sa mind, hindi lang sa salita, paniwalaan natin sa puso. Nasabihin natin, Lord, naniniwala ako, ikaw'y namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa aking kasalanan. Paniwalaan mo maigi yun. Pero ang paniniwala hindi sapat. Pagkatapos mo maniwala, sundin mo yung sinabi mo. Yung namatay siya, nilibing siya, nabuhay siya, papaano susundin? Yan ang tanong ngayon. Ang susi ng kaharian ng langit binigay kay Peter. Totoo po, sa Book of Matthew, chapter 16, verse 18 o 19, binigay sa kanyang susi. Parang sa gano'n, anong susi yun? Hindi po literal na susi yun. Yung po nasa Acts 2:38. Anong unang susi? Magsisi kayo na inyong kasalanan. At lahat dapat magsisi na lahat nagkasala po. Binigyan kayo ng pagkakataon, dinalar kayo rito para makapagsisi tayo ng galing talaga sa puso po natin. At anuman ang kasalanan natin, patatawarin tayo ng Lord. Pangalawa, pabautismo tayo sa pangalan ni Jesus. Alam ko, bautismado na kayo nung bata kayo. Pero hindi yung bautismong yon. Katulad ng bautismo ni Jesus, nilubog siya sa tubig talaga from head to foot, nilubog po siya. Kasi yun ang larawan ng paglilibing kay Kristo. Tayo naman ililibing sa tubig. At yung tubig na yun ang larawan ng dugo ng ating Panginoon na siyang binubo sa cross of Calvary. Yun ang maglilinis sa ating mga original sin na hindi natin kasalanan kay abatadan, pero malilinis ang dugo ng ating Panginoon sa magitan ng bautismong yun. At ang pangatlo, tanggapin mo ang Holy Spirit, kayong dalawa, at ano yun ang power na kailangan natin. Power para mabago tayo, power para ma-solve natin ang problema, masunod natin ang sinasabi ng Bible, at power para tayuan natin ang pananampalataya natin, at nasa ganun, mamuhay tayo na may authority, mamuhay tayo ng maayos sa harapan ng Diyos. So, yung pagkakataon binibigay ng Lord sa atin, kaya unang gagawin natin, magsisisikit tayo sa ating kasalanan po. Pwede ba yuko ninyo inyong mga ulo at pikit nyo mata nyo, magsisi tayo sa oras.
Taas natin dalawang kamay natin po. Sige po, taas po natin. Pikit natin ating mga mata. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Amang banal na nasa langit, Ang banal na sa langit. maraming salamat po Maraming salamat po sa iyong banal na salita. sa iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, Salamat po, Panginoon. at ako'y dinala mo At ako'y dinala mo sa lugar na ito. sa lugar na ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nananampalataya ako nananampataya ako na ikaw ay namatay ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, krus ng Kalbaryo. alang-alang sa aking kasalanan. Alang-alang sa akin kasi Ikaw ay nilibing ikaw ay nilibing. at ikatlong araw, Ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. ikaw ay nabuhay na magmahal. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos na buhay, ng aking Diyos na buhay. aking tagapagligtas, Aking talapag. at magmula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, ikaw na ikaw na ang manguna sa aking buhay. muna sa akin. Salamat po Salamat sa pagkakataong binigay mo. pagkakataong bigay mo. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen and Amen. Okay, so ito, pwede ba? Nakikita niyo yung banner na orange. Sumunod lang po kayo, may explain lang po sa inyo. Sige po, sunod lang po tayo. Sandali lang po yan. God bless you. Damandama ko po ang presensya po ng Panginoon sa atin. Kanina pa pong first service hanggang ngayon. Talagang love na love tayo ni Lord. Alright po, tayo po idadako sa ating offertory. Proverbs 14:23. In all labor there is profit, but idle chatter leads only to poverty. So ang ibig sabihin, ang masisipag, maghanap buhay, magnegosyo, may kinikita. Pero ang sabi, yung mga tao na salita lang ng salita, puro idle ang kanyang sinasabi, ay naghihirap. So sometimes, meron tayong mga pagkakasala kay Lord na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi natin makuha ang promise ng Lord. Bakit? Minsan sasabihin natin, pag ako pinagpala ng Lord, ibibigay ko ang ganito niya. Dumating ang pagpapala. Ibinigay ba? Hindi. So nakikita ng Lord at naririnig ng Lord ang sinasabi ng bawat isa, di ba? Kumbaga, idle chatter lang pala tayo. Kasi mayroong power sa bibig natin eh. Ano mang bagay ang lumalabas sa bibig natin, igalang natin yun. Paniwalaan natin at gawin natin. Nang sa ganon, makuha natin ang blessing natin, Lord. Amen. So, ngayon po, dadako po tayo sa pagbibigay. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. We are glad to announce that the worship team is looking for passionate and committed individuals ready to use their gifts for God's glory. Auditions for vocals and band members is happening on June 18, Thursday, 4:30 p.m. at Mayon Studio. Scan the QR code to sign up or visit the info booth at the entrance to fill out a ministry form. We're also inviting all businessmen and professionals together with their families for the ABC Night and Father's Day special on June 24, Wednesday. 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Register now for 1,500 pesos per head. Right po. Napakaganda po ng topic. Nawa, hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi tagapagsagawa. Just imagine na nagtatanong si Lord sa atin, grapes ba o higante? Ibig sabihin, pagpapala ba o titignan mo yung malaging problema mo. So, tayo kahit na anong hadlang ni Satanas sa atin para hindi natin makuha ang promise ng God,
itabi lang natin itabihan. Kasi may promise si Lord sa atin. Tinawag niya tayo hindi para parusahan, kundi para tayo ay tulungan sa lahat ng mga problema. Just imagine. So, yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat alam po namin, Lord, na gigil ka sa pangangaral at pagtuturo mo sa amin. Bakit po? Dahil napakarami sa amin, Lord, na hindi namin marating-rating ang mga promise mo sa amin, Lord, dahil ang problema namin, Lord, ang aming kaisipan, ang lumalabas sa aming mga labi, ang mga nakikita namin, hindi ang mga salita mo na nangangako ka sa amin. Kaya nakakatakot po kung kami po ay mga anak ng Diyos na hindi mag-aaral, na hindi namin alam kung ano ang likes and dislikes mo. Isa ngayon sa natutunan namin, Lord, na bantayan namin ang aming kaisipan, bantayan namin ang aming mga mata, bantayan namin ang aming mga dila. Lahat na lumalabas sa dila namin ay papangyarihin mo, Panginoon. Kaya tulungan mo pag-control kami sa lumalabas sa aming mga bibig. Dahil sa lumabas sa bibig, Panginoon, ni Joshua at saka ni Caleb, ay nakubkob nila, Lord, ang land of Canaan. Ganon din ang lumabas sa bibig ni David, napatay niya si Goliath. Kaya Ama, tulungan mo rin na makuha po namin ang ganitong pagpapala, Lord. Tinataas namin sa iyo ang aming mga sarili. Ipatawad mo po ang lahat ng aming mga pagkukulang sa inyo, mga kahinaan namin. Bagkos gawin mong matitibay, malalakas sa pananampalatay ang mga anak mo na araw at gabi ay tinuturuan mo. Hayaan mo, Lord, na yung mga higanting, mga pader na yan na humahadlang sa mga anak mo upang matanggap ang mga pangako mo ay mawasak, mag-fall down sa harapan namin. Dahil kami po yung mga anak ng Diyos at pinangakuan mo ng maraming mga biyaya. Ganon din po, Ama, tulungan mo po lahat na, Panginoon, na gumaling sa mga may sakit, sino man ang may karamdaman, pagalingin mo, Lord. At sino man, Panginoon, na doon sa mabigat na problema, emotion, o ito man ay spiritual o ito man ay pananalapi, iunat mong yung mapagpalang kamay at tulungan mo sa bawat problema. Maraming salamat, patuloy na pinapanalangin, Lord, ang panahon. Bigyan mo kami ng maayos na panahon. Ganun din po, tulungan mo rin na magkaroon kami ng mapayapang bansa, mga leaders na matatalino, kung paano aayusin ang mga problema ng bansa. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga lumapit sa harapan, Lord, na hindi lamang po ngayon sila lumapit, kundi lagi-lagi na po silang dumalo sa gawain mo. Basbasan mo rin, Lord, ang lahat po ng mga alay at handog ng mga anak. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes.
Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Let's celebrate the men God has called to lead, protect, and nurture their families in faith. Join us this Sunday for our special worship service as we celebrate Father's Day on June 21st, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. We can't wait to welcome you all. Do you have a passion for music and a heart to worship the Lord? The worship team is inviting aspiring vocals and band members to audition. If you can play keyboard, acoustic guitar, drums, or bass, this could be your opportunity to use your God-given talent for His glory. Join the two-day audition happening on June 18th and 25th Thursday, 4:30 p.m. at Mayan Studio, located at 421 Mayon Street, Salvacion, Quezon City. Simply scan the QR code to sign up or visit the info booth every Sunday to fill out a ministry form. To all official participants of the Jet 1 FC Advanced Practicals training, another exciting session awaits. Let's build on what we've learned and level up our skills together as we gather on June 20, Saturday, 9 a.m. at Alveo High Park. Registration fee is 700 pesos per head. To all businessmen and professionals, celebrate and enjoy a special Father's Day edition of ABC Night with your families this June 24th, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Register now for 1,500 pesos per head. We can't wait to spend this wonderful evening with you. Hey 1FCers! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! The One Following Christ discipleship program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship, and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us, follow JCTGBTG social media pages today, and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship, wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com.